Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan at kasama rin po natin walang iba kundi ang ating magiting at butihing presidente ng Northeast Luzon Adventist College na si Pastor Nestor Rillioma. Isa pong kagalakan na sa pagkakataong ito muli tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Subalit, bago po tayo dumako riyan, tayo muna ay magkamustahan. Kamusta na kayo, Pastor Rillioma? Mabuti po, Pastor. Kami nagagalak na pagkatapos ng maraming mga exciting na mga pagbisita ng ating Pangulo at mga pangangaral at nagbunga ng maraming mga kaluluwa, pinapupurihan natin ang Panginoon sapagkat kabahagi tayo sa mga pag-aani ng mga kaluluwa. Amen. So purihin po natin ang ating mahal na Panginoong Diyos at nagpapasalamat po tayo sa mga local churches na patuloy nating tinatangkilik ang promosyon ng atin pong General Conference, ang total member involvement. Kailangan talaga mga kapatid, bawat kaanib makilahok sa dadala ng ebanghelyo sa iba't ibang kaparaanan upang matapos na ang gawain at misyon ng iglesia dito sa lupa. At sa pagkakataong ito ay nais din po naming pasalamatan ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Saan man kayo naroroon, kayo po ay binabati namin, nagpapasalamat kami sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang ito. Hindi na namin kayo iisa-isahin. Alam namin kung sino-sino kayo dahil nakikita namin sa inyong mga feedback sa Facebook o kung saan mang platform. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos kasama kami ni Pastor Nestor Rillioma. Napakabilis ng panahon, Pastor Rillioma. Tayo ngayon ay nasa ikasyam na lesson na o serye ng ating talakayan. At dito sa seryeng ito ay pinamagatang ibaling ang kanilang puso. Ibaling ang kanilang puso. Ibaling ang kanilang puso. Ito ang panawagan ni Moses sa mga Israelita na nag-iisip na mararating nila ang lupang pangako kahit sila'y bumabalik sa kanilang dating landas. Subalit alam nyo ba, habang sila'y papasok na sa lupang pangako, si Moses ay nagbigay ng propesiya na balang araw dahil sa kanilang pagtataksil, sila ay isusuka mula sa lupain. Ito po yung nagpapakita ng mga tao ay nangangailangang magsisi mula sa kanilang paglayo sa Diyos. Ang tanong, paano isinasagawa ang sinserong pagsisisi? Ano ang mga hakbang na dapat gawin ng isang tumalikod sa Diyos upang siya'y makabalik sa Kanya? Ito ang ating pag-uusapan. Subalit bago tayo dumako riyan, atin munang hilingan si Pastor Rillioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang naming Ama na nasa langit, narito pong muli sa Himpapawid ang aming mga kaibigan, kapatid, at kami ni Pastor Sabat na nagsusumamong patnubayan kami ng inyong diwang banal. Sa pag-aaral ng inyong salita ay mangauna nawa ang banal na Espiritu na magbigay ng kaliwanagan, tamang pagkaunawa at karunungan upang ito ay aming maibahagi ng tama. Pagpalain ng bawat isa na kasama namin. Makasumpong kami ng mga prinsipyo na dapat naming lakaran at sundin samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Atin pong basahin ng susing talata sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ito'y masusumpungan sa Deuteronomio Kapitulo 4, ang talatay 29. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buong puso at ng buo mong kaluluwa." Narito, Pastor, ang pangako at
pahayag ni Moses sa bansang papasok doon sa Kanaan na nagsasabing pag mula roon, ano yung tinutukoy niya? Pag sila'y tumawid ng Jordan at sinakop na ang lupain na ipinangako ng Diyos na yung tinatawag na makalupang Kanaan na tinahanan ng mga nag-survive sa kanilang paglalakbay sa ilang, na ang kanilang pangunahing magiging gagampanan na unang-una ay hanapin ang Panginoon upang siya ay masumpungan. Ang concept ng paghahanap na ito ay yung muling pagsunod at pagtalikod sa mga maling mga gawin nila at pagtahak ng tamang landas na nais ng Diyos na kanilang lakaran. Ito ang pawalita na nais ng Diyos, tumalikod sa mga maling lakad at sundin ang kanyang banal na kalooban. Napakaganda ng paanyayang ito sa bayan ng Diyos na nagsasabing kung hahanapin mo ang Panginoon, siya'y masusumpungan mo sa pamamagitan ng paghanap ng buong puso. Ayan, binanggit dito, Pastor Ilyoma, yung puso. Subalit, nais nating pagtuunan ng pansin, ano ba yung kalagayan ng puso para maiugnay natin kung papaanong buong puso natin nahahanapin ang ating Panginoong Diyos. Pansinin natin ang sulat ni Apostol Pablo tungkol dito, Pastor, upang liwanagan yung ating pagkaunawa kung ano ang tunay na kondisyon ng mga tao noong kapanahunan ni Moses at ganoon din sa atin ngayon na kinakailangang ating tanggapin kung nasaan tayo at ano ang ating kondisyon. Roma 6, 9 hanggang 23. Na nalalaman nating si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay, ang kamatay ay hindi naghahari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan ay matay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapot ang buhay na kanya ikinabubuhay ay kanya ikinabuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga, magkakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo mga alipin niyong inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Datapat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong iyon sa mga bagay na ngayon kinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Datapat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ariyo, Pastor, ang iyong mga binasang mga talata mula sa unang aklat ni Pablo sa mga taga-Roma Kapitulo 6 ay naglalarawan ng kondisyon ng isang tao na kabahagi ng iglesia. Pinapaalaala niya na siya ay dating makasalanan at ang kanyang buong pagkatao at puso ay puno at nagbibigay parangal sa kasalanan.
Subalit ng kanyang tanggapin ang buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus, siya ay nagkaroon ng pag-asa at iniaalay niya na ang kanyang buong pagkatao at ang kanyang mga sangkap sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Nakapakabuting na kontrast ang kanyang ipinapakita rito na ang tao na kay Kristo na ay naglilingkod na ng kabuuan sa ating Panginoon, samantalang yung dati niyang kalalagayan ay naglilingkod sa mamagitan ng pita ng laman at yung kagustuhan ng personal na nasa ng kanyang puso. Ayan. Kaya nga doon sa title ng ating lesson, ibaling ang kanilang mga puso. Dapat na maunawaan natin na nang ang tao ay nagkasala, talagang naapektuhan ang ating mga puso. Kaya nga sa ibang mga sulat sa Biblia, ang puso'y naging masama. Subalit ang napakagandang pabalita na ating napakinggan ngayon, na kapag ang tao ay tumalima sa Diyos, nagkakaroon ng pagbabago at kadalisayan ng kanyang puso. Tingnan natin to mga kapatid, napakagandang sagutin itong tanong na ito, kung ano yung mabuting balita sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan ng puso ng tao. Ayan, balikan natin yung pangalawa sa huling talata ng Kapitulo 6, Pastor, 22. At pansinin natin yung mabuting balita na nasa atin ngayon na tinatangkilig at tinatamasa. 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Napakaganda, Pastor, ng talatang ito. Ang sabi doon ay kayo ay mayroong bunga ng ikababanal. So yung mga buhay natin at ang bawat buhay ng mananampalataya na tumanggap kay Kristo at naligtas mula sa kanyang mga kasalanan, magkakaroon siya ng mga bunga. Ano ito? Yung klase ng pamumuhay na naglalabas at nagpapakita ng kabanalan at hindi mga makasalanang gawi. At nagsisimula ang buhay na walang hanggan ngayon samantalang tayo'y nabubuhay pa lang dito sa balat ng lupa. Yan. So, ibig sabihin talagang kailangan tayo ay magkaroon ng pagnanais na makamtan itong buhay na walang hanggang ito. Ngayon, maganda itong binabanggit sa ating lesson tungkol doon sa salitang Hebreo na miyitin. Siguro magandang ating tingnan kung ano ba ang kahalagahan nitong idiomatic expression na ito sa Hebrew na miyitin. Ayan. Pansinin po natin, ibigay natin ang kahulugan nito sa ating wika o sa wikang Ingles. Itong expression na miyitim ay isang katanungan, Pastor, na nagtatanong, na tinatanong ay sino ang magkakaloob? Sino ang magkakaloob ng buhay na walang hanggan? Sino ang magbibigay ng bunga ng kabanalan? Sino ang babago ng ating buhay? Yun yung expression na miyitim in Hebrew. Pansinin natin sa Deuteronomio 5, Pastor. Deuteronomio 22 hanggang 29. 22 hanggang 29. 5:22 hanggang 29. ganito po ang siyang sinasabi sa Deuteronomio 5:22 hanggang 29. Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok mula sa gitna ng apoy, sa ulap at sa salimuot na kadiliman ng malakas na tinig at hindi na niya dinadagdagan pa at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin at nangyari ng inyong marinig ang tinig mula sa gitna ng kadiliman samantalang ang bundok ay nagliliyab sa apoy ay lumapit kayo sa akin sa makatwid bagay ang lahat ng mga pangulo sa inyong mga lipi at ang inyong mga matanda at inyong sinabi, narito ay pinakita sa amin ng Panginoon nating Diyos ang kanyang kalwalatian at ang kanyang kadakilaan at aming narinig ang kanyang tinig mula sa gitna ng apoy, aming nakita sa araw na ito na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao at siya'y buhay. Ngayon nga, bakit kami mamamatay? Sapagkat pupugnawin kami ng dakilang apoy na ito. Kung marinig pa namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, ay mamamatay nga kami. Sapagkat sino sa lahat ng laman na nakarinig ng tinig ng buhay na Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy, na gaya namin at nabuhay, lumapit ka at inyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoon nating Diyos at iyong salitain sa amin yung lahat na sasalitain sa iyo ng Panginoon nating Diyos.
at aming didinggin at gagawin. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita nang kayo magsalita sa akin, at sinabi ng Panginoon sa akin, aking narinig ang tinig ng mga salita ng bayang ito na kanilang sinalita sa iyo. Mabuti ang kanilang pagkasabi ng lahat na kanilang sinalita. At mamalagi nawa sa kanilang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin, at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Narito ang Diyos ay nagtatanong, Pastor, ng mga series ng mga pagkatanungan, at kanya ring sinasagot ito na siya rin yung nagbibigay ng mga pagpapala, mga pagpapatawad bilang Diyos na dapat katakutan kasi siya inihahambing ng Diyos na sa gitna ng apoy na nagsasalita. Subalit kanyang idiniin na nakakarinig ang Diyos na ito. Itong Diyos na nagbibigay ay nakakarinig, kaya siya nagbibigay. Yung expression na miyetin, who will give, dahil ang basis niya ay naririnig niya ang mga hibik, panawagan, panalangin ng mga tao na humihingi ng taimtim sa Kanya. Kaya siya yung mapagbigay na Diyos dito sa sitwasyong ito. So sa makatwid ay tinitiyak nitong banal na kasulatan sa ating pag-aaral na mayroon talagang Diyos na tagapagbigay. Bagamat ang pangako ay hindi natin kayang gawin para sa ating sarili, pero ang napakagandang balita rito, mayroong Diyos na magbibigay sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito nga yung Diyos na kung saan nakakaalam ng hinaharap, dahil siya ang Diyos ng manlilikha, at siya rin ang nagkakaloob ng mga bagay na kailangan natin sa araw-araw. Ating tingnan kung ano yung ilang mga halimbawa, bakit nasabi ko na mayroong foreknowledge ang Diyos na pinakikita sa Biblia. Magandang ipaliwanag natin, Pastor, yung term na ginamit mo, foreknowledge, o sa ating lingwahe ay yung advance na kaalaman ng mga mangyayari sa hinaharap. Yung foreknowledge ng Diyos. Anong ilang mga ebidensya? Una-una sa lahat, ang Diyos ay Diyos ng nagbibigay ng mga hula. Sa iyong introduction kanina sa ating pasimula ay iyong sinabi na nangungusap si Moses ng isang hula, pahayag na darating pa lang at mangyayari sa karanasan ng bansang Israel. Isa sa mga mahalagang hula ay yung nasa aklat ni Daniel tungkol sa mga magkakasunod-sunod na mga kaharian na sinisimboluhan ng mga animal o mga hayop doon sa Daniel 7. At alam natin sa ating pag-aaral ng hula bilang mga Adventista, may leon na mayroong may pakpak, yung leopardo na mayroong 4 na ulo, yung bear o yung oso na mayroong 3 kagat-kagat na tadyang, at yung nakakatakot na halimaw na pang-4. Ito'y kumakatawan sa mga imperyo ng na naghari dito sa balat ng lupa. So ang Diyos ay may foreknowledge. Nang ipahayag niya ito kasi maaapektuhan ang kanyang bayan. Itong mga imperyong ito ay kaya nabanggit sa kasaysayan ng Biblia dahil aapektuhan nila ang bayan ng Diyos at magkakaroon sila ng impluensya sa pagsunod at katapatan ng kanyang bayan. Isa pang halimbawa, Pastor, pansinin natin ang talata na binanggit ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 26:34. Mateo 26, ang talata po ay 34. Ganito po ang siyang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo. Narito ang pangungusap ng ating Panginoong Hesus nang sila ay nagkakaroon ng huling hapunan kasama ng mga alagad at saka si Judas at saka si Pedro. Ang kanyang tinutukoy dito ay ikakatwa mo ako, ididinay mo ako. At ito ay nakita na ng Panginoon ahead of time. Ito yung tinatawag na foreknowledge. Yung likas ng Diyos na nasa ating Panginoong Hesus nang siya'y narito at nagkatawang tao na kaya niyang makita kung ano ang mangyayari sa mga kasamahan niya at sa mga taong nasa kanyang kapaligiran. Alam ng Diyos ang pasimula at ang wakas, hindi niya kinukontrol kung ano ang mangyayari, kundi nakikita niya kung ano ang mangyayari. Ating tingnan, Pastor Ilyoma, itong mga issue na nakapaloob dito. So ngayon, binabanggit natin, alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap.
siya rin ang may control ng mga pangyayari dito sa kasaysayan. Subalit, nais nating bigyang pansin, meron ding hangganan ang kontrol ng Diyos. Walang iba kung hindi yung tinatawag na freedom of choice na sang-ayon, yung kalayaan sa pagpili na nakabase doon sa dakilang tunggalian. Siguro magandang maintindihan ito, bagamat ang Diyos ay alam niya ang hinaharap, subalit hindi niya kontrolado ang ating mga pagpili. Tama yan, Pastor. Dapat yun ay linawin natin. Ito ang uniqueness ng ating pagkaunawa bilang mga Adventista. Kasi yung iba may mananiniwala ng predestination, another terminology na nasa Biblia rin, na pinipili ng Diyos kung sino ang maliligtas at hindi. Hindi po ganon, mga kapatid. Hindi ang Diyos ang pipili, kundi tayo sa ating mayroong moral na pagpili kung ano ang ating tatanggapin, buhay o kamatayan. Yung ating napag-aralang mga leksyon doon. At ang Diyos, igagalang niya yung ating kapasyahan. Kaya nga, yung foreknowledge niya, kung ano yung ating naging desisyon, ay yun ang kanyang ipropronounce na huling kapasyahan natin kung tatanggap ng buhay o tayo ay mapapahamak. Kasi pagka pinag-usapan natin yung predestination o yung bang issue na alam ng Diyos kung anong mangyayari sa iyo o nadidetermine na kung saan ka pupunta, kung ikaw ba ay sa impyerno o di kaya ay doon sa langit. Yan, may mga ganyang mga kaisipan. So, kaugnay din ito, yung likas kasi ng predetermination, yung predestined na tinatawag, naiaangkop din yan sa kalagayan natin ngayon na tumatanggap ng mga balita na mayroon depopulation, na nakatakda kung sino ang mahawahan ng virus, at kahit ikaw ay bakunado na o anuman. So, may mga ganong mga kaisipan ngayon na siyang bumabangon. Paano natin ito iuugnay doon sa foreknowledge ng Diyos? Ayan, pansinin natin at ibalik natin doon sa karanasan ng Israel, Pastor, nung sila ipapasok na sa bayang pangako. Alam ng Diyos na merong mga suwail na papasok doon. Pero pinahintulutan niya silang pumasok doon at tignan natin kung paano nahayag ang kanyang foreknowledge o yung kanyang advance na pagkaunawa at pagkaalam. Deuteronomio 4:25 hanggang 28. Deuteronomio 4:25 hanggang 28. Ganito po ang siyang sinasabi. 25 hanggang 28. Ay aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito na kayo malilipol na badali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo ng pagdadaanan sa Hordan upang ariin. Hindi ninyo mapapatagal doon ang inyong mga araw kundi kayo lubos na malilipol at pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan at kayo malalabing kaunti sa bilang sa gitna ng mga bansa na pagdadalhan sa inyo ng Panginoon. At doon maglilingkod kayo sa mga Diyos na yari sa mga kamay ng mga tao, kahoy at bato na hindi nakakakita, ni nakakarinig, ni nakakain, ni nakakaamoy. Ayan, Pastor, kanyang tinutukoy dito yung specific na condition na pagtungo nila sa doon sa lupain ng Kanaan na sila'y magiging kaalipin ng mga Asyriano, ng Babylonia at kung sino-sino pa. Ano ito? Bakit sinabi ng Diyos ito in advance? Kasi nakita niya na magkakaroon ng pagsuway, pagtalikod sa kanyang mga kautusan na sana'y naging dahilan ng kanilang pagpapala at magandang buhay doon. Pero dahil sila'y sumuway, sinabi na ng Diyos kung ano ang magiging bunga nito. Ipinakita niya yung negative na result kapag sila'y tumalikod sa kanyang mga alituntunin, batas at mga kautusan. So sa makatwid, Pastor, dito maliwanag ngayon na alam ng Diyos kung ano magiging kalagayan ng bayang Israel. Pero maaaring hindi mangyayari yun sa kondisyon kung piliin nila yung kanilang sariling kagustuhan. So kaya kaya nga ang Diyos talagang ang nais niya maligtas ang lahat ng tao, pero hindi lahat maliligtas dahil doon sa ginagawang pagpili ng tao. Tama yun, Pastor. Kaya nga dapat ay ididiin natin, mga kapatid, hindi po ang Diyos ang nagpapasya para sino ang maliligtas at hindi. Kapasyahan po ng tao, individual, personal,
kung gusto nating maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ito ipipilit ng Diyos. Ibinibigay niya ang panawagang piliin natin ang buhay kung ito'y nakikita nating pinakamabuti para sa atin at sa ating mga subalit, kung ayaw natin, ay atin ding expectin yung resulta na kaparusahan at mga pighati at mga kahirapan at kawalan ng buhay na walang hanggan sa mga darating na panahon. Amen. So ngayon, ano naman yung tendensiya ng tao at kanyang inklinasyon sa ipinakita na karanasan ng mga Israelita? Yan. Ano talaga yung general na tendency ba ng tao? Pansinin natin, 4:9, Pastor, ng Deuteronomio. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap, baka iyong malimutan ng mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mangahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Gusto ko yung salitang simula nung talatang yung binasa, Pastor. Mag-ingat kayo. Bakit mag-iingat? Ano ang pag-iingatan? Una, baka inyong malimutan. So, ano yung tendency ng tao? Makalimot sa kanyang tipanan at relasyon sa Diyos. At ano pa? Mga hiwalay ang inyong puso sa lahat ng araw ng iyong buhay. Anong ibig sabihin? Yung ating puso ay susunod sa nasa ng pagiging makasalanan, hindi yung nasa ng kabanalan. Ito ang dapat babantayan natin kasi tendency ito, inclination na tayo'y muling magbalik doon sa lumang pagkatao natin sa terminolohiya ni Apostol Pablo. Yan. So napakagandang pakinggan natin itong mga payong ito na inilahad ni Moses sa mga Israelita na kailangan din natin sa ating kapanahunan ngayon. Katulad na limbawa na susunod na tanong na ating bibigyan ng kasagutan na kung mahulog sila sa idolatria o ang Israel sa idolatria, ano ang tiniyak ng Diyos sa kanila? Ayan, 29 hanggang 31 ng Kapitulo 4, Pastor. May tiniyak ang Diyos para sa kanila na dapat natin ay sundin sa ating personal na mga buhay. Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buong puso at ng buo mong kaluluwa. Pagka ikaw ay nasa kapigatian at ang lahat ng mga bagay na ito'y dumating sa iyo, sa mga huling araw ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos, hindi kanya pababayaan, ni lilipulin kanya, ni kalilimutan ng tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. Narito, Pastor, pag dumating tayo doon sa inclination at bumalik, napakaganda ng good news. Ang pabalita ay nananawagan ng Diyos na magbalik loob. Ito yung tinatawag na pagsisisi ng taimtim sa terminolohiya ng bagong tipan. Yung pagbabalik loob, yung turning of the heart, pabalik sa Diyos. Ito yung kanyang isinasamo na sana maging karanasan ng kanyang bayan doon sa lugar na sila ay napipighati, nahihirapan na dahil sa mga pagsalangsang at kasalanan na kanilang ginawa. Bumalik sila doon sa lumang pagkatao, sa dating karanasan ng kanilang mga magulang na hindi nagsiyahan ng Diyos nang sila'y naglalakbay sa ilang. Kaya nga kanina, Pastor Ilyo, may aking binanggit na ang pabalitang ito ay angkop na angkop sa ating kapanahunan. Dahil marami sa atin talagang nakakagawa ng mga pagkakasala laban sa Diyos, nagkakaroon ng pagre-rebelde dahilan sa iba't ibang sitwasyon o pagkahulog sa mga tukso, mga pagsubok. Subalit ang napakagandang balita, mga kapatid, dito sa ating pinag-uusapan, ang Diyos nag-aanyaya na kung tayo may napalayo sa Kanya, bumalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi. Ngayon, paano ipinakita ang konsepto ng pagsisisi dito sa Deuteronomio? Balikan natin yung talatang 30 ng Kapitulo 4, Pastor, dahil naroon yung katanungang iyong ipinahayag. Pagka ikaw ay nasa kapigatian at ang lahat ng mga bagay na ito'y dumating sa iyo, sa mga huling araw ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. Paano ipinahayag, Pastor? Ito yung sitwasyon na ang magsisisi, Pastor, ay yung tao na napalayo sa Diyos
bumalik sa mga maling gawi at iniwan ang mga batas at mga alituntunin ng Diyos. Yun yung babalik. Yung magre-repent, pastor, ay yung babalik doon sa at didinggin. Anong didinggin? Yung mga dating payo, mga aral, mga kautusan, mga palatuntunan na ibinigay ng Diyos sa kanila para sila'y magkaroon ng matiwasay na buhay. Didinggin, babalik, ito yung concept na ipinapahayag sa pagsisisi. Ayan, so mga kapatid, napakaliwanag nitong ating natututuhan mula dito sa ating talakayang ito na kung saan kung tayo man ay nakagawa ng kamalian sa harapan ng Panginoon, huwag tayong lalayo sa Kanya, kundi lagi siyang nariyan, inaanyahan tayong bumalik tayo sa Kanya. Ibig sabihin ng pagbalik sa Kanya, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pagka sinabing pagsisisi, pagtalikod sa lahat ng mga ginagawa nating labag sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayon tingnan natin kung ano yung tema sa aklat ng Deuteronomio na inuulit-ulit din kahit sa Bagong Tipan. Deuteronomio 30, talatang 11. Tapos ay babasa tayo ng isang talata sa Bagong Tipan. 30, talatang 11. Sapagkat ang utos na ito na aking niutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Ayan. Ano daw? Sapagkat ang utos na ito. Ano yung utos? Yung utos ay kanyang ipinasusunod. Hindi po binigay ang utos para panoorin, para i-display, para gawing programa lang at dekorasyon sa ating mga bahay. Hindi po. Ang kautusan ng Diyos ay dapat ay sundin at hindi lang susundin. Anong sabi doon? Para tayo ay pagpalain. So yung concept na obey and be blessed, yung concept na trust and obey, magtiwala at sumunod sa Kanya, ay tema ng Lumang Tipan. Hindi po ito puros lang sumunod-sumunod. Hindi po. Magtiwala at sumunod. Now, pansinin natin sa sulat ni Apostol Pablo, Galatia 6, 7 at 8. Galatia 6, 7 at 8. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang anihin niya. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapot ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Narito, Pastor, yun daw, yung naghahasik, kinumpare doon sa concept ng paghasik. Kung ano yung tinanim mo, ayun ang aanihin mo. Kung mabuti yan, ay magkakaroon ng resultang bunga sa ating mga buhay, kabanalan at buhay na walang hanggan. So, pag sumunod tayo, anong sinasabi niya rito? Ang concept na disobey and suffer. Kung ano yung itatanim mo, ay expectin mo na mayroong consequence kung mali ang ating mga ginawa. Ito yung inuulit-ulit na tema sa aklat ng Deuteronomio at pati rin sa Bagong Tipan. Napakahalaga nito mga kapatid, itong mga prinsipyong ito na nakita natin na idinidiin na sa banal na kasulatan kung ano yung gagawin natin, yan din ang babalik sa atin kasi hindi naanihin natin. Pero Pastor, alam niyo yung konteksto na nakita ko habang pinag-uusapan natin ito, napakahalagang masuri talaga kung anong laman ng ating puso. Dahil ang totoo, kung ang laman ng ating puso ay kasamaan, ay puro kasamaan ang maihahasik natin. Pero kung narito ang kabutihan, makapaghahasik tayo ng kabutihan at ang kabutihan iyon magbibigay kasiyahan sa atin at magbibigay kaluguran sa ating Diyos. Ngayon, tingnan natin kung ano ang dakilang pag-asa na pinakita ni Moses tungkol sa Diyos sa kabila ng kanilang maling pagpili. Ayan, balikan natin ang isa sa mga huling kapitulo 30, 1 hanggang 10, Pastor. At mangyayari na pagka ang lahat ng mga bagay na ito'y darating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na nilagay ko sa harap mo at iyong mga didili-dilin sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kanyang tinig ayon sa lahat na iniutos ko sa iyo sa araw na ito. Ninyo at ng inyong mga anak, ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa, ay babawiin nga ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahabag sa iyo at ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung ang bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula ro'y titipunin ka ng Panginoon mong Diyos at mula ro'y kukunin ka.
at dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain ay nari ng iyong mga magulang at iyong aariin, at gagawan ka niya ng mabuti at pararamihin ka niya ng higit kaysa sa iyong mga magulang. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. At lahat ng mga sumpang ito ng Panginoon mong Diyos ay isa sa iyong mga kaaway at sa kanila na nangapupot sa iyo, na nagsisiusig sa iyo, at ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon, at iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan at sa anak ng iyong bakahan at sa bunga ng iyong lupa sa ikabubuti, sapagkat pagagalakin ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Narito, Pastor, napakaganda ng pangako ng Diyos na kahit na sila tumalikod, subalit magbalik loob sa Panginoon, ay sigurado at tapat ang mga paalaala at ang mga pangako na kanyang gagawin. Una, yung kanilang mga pagsalangsang ay ano, ang sabi ron, babalik at susunod ka sa tinig ng Panginoon. Yung mga sumpa ay mapupunta sa kanilang mga kaaway at sila'y panunumbalikin ng Diyos yung kasiglahan, paglilingkod at mga pagpapala na naging nawala sa kanila kung sila ay tumalikod sa Kanya. Ito ang pabalik-balik na pagpapahayag ng Diyos na may kasiguruhan kung sila'y magbabalik, magsisisi at susunod sa Kanya, ay ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanila bilang Kanyang mga anak at mga tagasunod. Kung papansinin natin itong ating pinag-uusapan, napakaganda, no? Malinaw, simple. Kapag ka ikaw ay nagkamali, ikaw ay tatanggap ng kakilakilabot na parusa, yan ang magiging kahinatnan mo. Kapag ka ikaw naman ay gumagawa ng mabuti, makapagbibigay ka ng kaluguran sa ating Panginoon. Pero bakit, Pastor, gusto ko lang maitanong sa iyo ito at mabigyan natin ng impormasyon ang ating mga taga-subaybay na ang isang tao na nagkamali at nagkasala, kung ito ay re-resolbahin niya sa isa na namang pagkakasala, bakit ba ito lalong nagdudulot na parang komplikasyon na nalalagay siya sa isang hindi na niya alam kung saan siya pupunta at ano ba ang oportunidad kung papaano siya babalik sa Diyos? Ang konsepto ng pagkakasala, Pastor, at yung reaksyon ng tao na itago ang kanyang pagkakasala ay natural na reaksyon ng tao. Pero hindi yun ang ini-expect ng Diyos. Dapat ay yung ating labanan natin, yung ating inclination, sa tulong ng kanyang espiritu at ng kanyang makapangyarihang mga pangako sa atin, ay ay isuko natin ang ating mga sarili at ang ating puso sapagkat di natin kayang baguhin ang ating mga puso. Yun ang unang-una. Ang ating tanggapin na ang ating puso ay makasalanan, ang inclination nito ay sumunod sa hindi tama. Subalit sa kapangyarihan ng Diyos na bumabago sa atin na kay Kristo Jesus, ay magagawa natin ang lahat ng bagay sa tulong at kapangyarihan niya. Hindi magagawa natin na tayo lang. The moment na tayo lang ang magsusikap na gawin ang kalooban, sumunod sa kanyang mga kautusan, hindi po tayo magkakaroon ng pagtatagumpay. Ito ay complete surrender na siya ang gagawa sa ating mga buhay. Yung pagsunod, yung paglilingkod at paggawa ng mga tama ay resulta ng kapangyarihang gumagawa at bumabago sa ating mga buhay. Amen. Napakalinaw po niyan, mga kapatid, na kung saan wala tayong kakayanang resolbahin ang ating mga pagkakasala, kundi ito ay ating dadalhin sa Diyos sa pagitan ng pagsisisi at siya ang dadalisay ng ating puso. At dito nga sinasabi na kapag ka ito ay ginawa natin, ibabalik tayo ng Panginoon
sa matuwid na katayuan sa kanyang harapan at tayo kanyang pagpapalain. Ngayon, tingnan ninyo itong pangakong ito, napakaganda. Ano ba ang hinihiling ng Panginoon sa nagsisisi at nagbabalik na makasalanan? Ayan, ano ang hinihingi ng Panginoon? Pansinin natin ang Marcos Kapitulo 1, talatang 15, Pastor. Marcos Kapitulo 1, ang talata po ay 15. 15. Ang sabi po dito ay, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Dumating na ang pabalita ng kaligtasan, Pastor, sa atin. Hindi lang sa kanila noong unang panahon, kundi tayo na mga hintil, mga tao na walang Panginoon at Kristo. Dumating na ang pabalita at kinakailangan tumugon na tayo sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. Ito ang susi para ang ating mga puso ay bumaling sa tamang pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Maririnig ang pabalita at magsisisi tayo at mananampalataya. Ito ay nasa ngayon ay walang dahilanan ng mga tao para hindi nila marinig ang pabalita. May media, iba-ibang klase na paraan para ipahayag ang katotohanan. At sa atin namang mga kapatid, dapat tumugon tayo sa panawagang makilahok sa programa na ng pagpanghihikayat ng pangang kaluluwa na we will go, bawat isa sa atin, para mas maraming tao ang mahikayat at mahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya kapag sinabing manumbalik sa Panginoon, talagang babalik ka. Kaya lang talagang minsan, dahil lang siguro sa tendency ng pagkatao natin na nakahilig sa pagkakasala, ay bakit ba kadalasan ay nahuhulog tayo sa paggawa ng kasalanan? Siguro kailangan din maintindihan natin na kapag tayo ay laging nahuhulog sa kaparehong kasalanan na lagi nating ginagawa, ito ang pagpapatawad ay meron pong hangganan. Tama ba ako Ayan, doon? napakaganda ng katanungan, Pastor. Ang Diyos ay mapagpatawad basta tayo'y hihingi ng tawad, Pastor. Ang mahirap dyan, hindi pwedeng patawarin yung hindi na ihingi ng tawad, bagamat nabayaran na yung halaga ng pagpapatawad na yon. Ready na ialok sa atin. Yung effectivity nito, yun ay pag humingi tayo ng tawad. Kaya nga merong yung taus-puso. Ang hinihintay ng Diyos ay yung taus-puso at lubos na pagpapahayag, pagpapasakop na tayo'y nagkamali, nasaktan natin ang Diyos dahil sa pagsuway sa kanyang mga kalooban at tayo ay willing na ang ating mga puso ay pahugasan ng kanyang mabisang dugo, mapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ang iniaalok ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. So kaya nga samantalahin natin ang pagkakataon na kung saan, although sinasabi ng Biblia, ang pagpapatawad ay talagang 70 times 7. O talagang unlimited talaga kung isipin natin ang pagpapatawad. Pero pastor, pagka wala nang nag-uudyok na banal na espiritu para patawarin tayo, so hindi ka na rin makakahingi ng tawad. Tama po yun, Pastor. At yun ang napakapakanib. At maaaring makarating tayo sa punto na nagawa na natin yung kasalanang nakamamatay, ang sabi ng banal na kasulatan. So, kaya tayo nagpapahayag dito, nag-aaral, para ating ganyakin ang mga kapatid at ang ating mga sabaybay na kung tayo ay hindi pa nakaugnay sa Diyos, ang ating puso ay hindi nakabaling sa pagsunod, ay lumapit na tayo sa Kanya, magpakumbaba, magsisi, at magbalik loob sapagkat Kanya tayong tatanggapin ng buong buo. Yan, tingnan natin kung paano naman muling binanggit yung konsepto ng pagsisisi sa Deuteronomio sa pangangaral ni Juan Bautista. Sa Mateo 3, 1 hanggang 8, Pastor. Mateo 3, 1 hanggang 8. Ang sabi po dito ay ganito, at nang mga araw na iyon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudiya na nagsasabi, Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat ito yung sinalita sa pamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, siwan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at ang kanilang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Nang magkagay, nilabas siya ng Jerusalem.
at ng buong Hudiya at ng buong lupain sa palibot-libot ng Hordan, at sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Hordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Datapwat nang makita niyang marami sa mga paresyo at saduseyo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga lupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi." Narito, Pastor, ang iyong mga talatang binasa ay nagpapahayag ng karanasan ng ang Kristo ay narito na. Kaya nga sabi niya ay dumating na ang kaharian ng langit. Ang kanyang tinutukoy ay ang Panginoong Hesus ay dumating na magdadala sa atin ng paghahari sa ating mga buhay at sa ating mga sambahayan. Pero ano ang mga steps sa kanyang pinahayag? Magsisi. Ano pa? Tayo'y magsisi, mabautismuhan, at sumunod sa kanyang mga banal na kalooban. Ito yung proseso na ipinapakita dito na inulit mula sa konsepto ng lumang tipan ng pagsisisi na kanyang ipinangangaral, ipinahahayag. At mapansin ninyo, ang buong syudad ay nakikinig. May mga nangangaral, may gagamitin ng Diyos para ipahayag ang pabalita ng kaligtasan at tutugon ang mga tao, positive man o negative ang kanilang pagtugon. So, ang panawagan at aplikasyon ng ating leksyon, tayo ba'y nagpapagamit sa Panginoon para ipahayag ang pabalita ng kaligtasan na sila'y magsisi, sumunod at tanggapin ang ebanghelyo ng kaligtasan? Amen. So kaya pala kapag ka ang ebanghelyo ay narinig natin at nahikayat tayo sa ebanghelyo, kasunod nito yung pagsisisi. So tingnan natin yan, mga kapatid. Paano inunugnay ni Jesus ang pagsisisi sa ebanghelyo? Ayan, napansin natin kanina at binasa natin yung talata sa Marcos 1:15 na iniuugnay yung pagsisisi sa pangangaral ng ebanghelyo dahil una dapat ipangaral bago dumating yung conviction na magsisi ang isang tao. Mahalaga na maintindihan niya, bagamat kung hindi man full, ay maintindihan niyang siya'y makasalanan, nag-alok ang Diyos ng daan para siya mapatawad, magsisi siya at magpasakop, at ang Panginoon ay tatanggapin tayo at babaguhin sa ating mga leksyon. So ano ang relasyon? Ang ebanghelyo dapat ipahayag, isa kabuhayan, tanggapin. At sino yung ebanghelyo? Ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang sakripisyo. At tayo'y magsisi, turn away, at yung ating puso ibalik sa pagsunod. So okay, paano naman ito binanggit ni Pedro o kanyang muling sinabi itong konseptong ito ng pagsisisi sa kanyang pangangaral sa Pentecoste? Sa mga Gawa, Kapitulo 2, Pastor, 37 at 38. Mga Gawa, Kapitulo 2, 37 at 38. Nang marinig nga nila ito'y nangagsakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Narito ang paglilinaw ni Apostol Pedro sa Pentecost doon sa simula ng unang iglesia na itinatag ni Kristo sa balat ng lupa ay mangagsisi, magbautismuhan, tanggapin ang pangalan, ang pagpapatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan at yung kaloob ng Espiritu ng paglilingkod. Hindi po nagwawakas ang ating karanasan bilang mananampalataya doon sa turning of hearts hanggang sa pagsisisi. Hindi po. Kinakailangan mayroon tayong gagampanan na kaloob na ibibigay ng Espiritu para mas marami rin ang mahikayat at mahanda sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Napakaganda po mga ginigiliw namin ang ating naging talakayan. Ito'y nagpapakita na ang Diyos ay nagnanais ng kanyang bayan ay makapasok sa lupang pangako. Subalit nakita po ni Moses ang maaaring maging balakid sa kanilang pagpasok sa lupang pangako. Ito po yung kanilang pagtalikod at pagsuway sa Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi po ito pang walang hanggan. Kaya't si Moses ay nanawagan sa bayang ito na sila'y manumbalik sa Diyos ng buong puso sa pamamagitan ng sinserong pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Taos-pusong pagsisisi. Kung hindi nila susundin ito,
hindi nila makakamit ang pangako ng Diyos at hindi sila makakasama sa lupang pangako at ang kanilang tatanggapin ang hatol ng Diyos. Mga kaibigan, ito rin po ang kaparehong panawagan sa ating henerasyon na namumuhay sa huling kapanahonang ito. Yamang tayo'y nasa huli ng mga araw, nais ng Diyos na tayo makalaya mula sa ating iniingatang mga kasalanan. Nais niya na ating iwaksi ang ating mga Diyos-Diyosan at hinto ang patuloy na pagsuway sa Kanya upang huwag tayong makasama sa mga hahatulan ng Diyos. Subalit wala tayong kakayahang gawin ito, sangayon nga sa pinag-aralan natin, dahil ang tanging solusyon ang paglapit sa Diyos. Ibaling natin ang ating mga puso sa Kanya at lubos na magtiwala. Siya'y mahabagin at matuwid na tayo'y Kanyang patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan at kagalakan at papapasukin niya tayo sa Kanyang inihandang langit na bayan upang makasama siya ng magpasawalang hanggan. Bago po tayo manalangin, ating saksihan ang isang awitin. Masdan mo kay gandang paligid, para bang nais niyang ipabatid na ang Diyos ay lagi nating kasama at siya sa atin ay nakamasid. Taglay ng hangin na nasa paligid, nagpapahayag ng kaniyang pagmamahal, at tayo'y tinatangi niyang labis. Dinggin mo ang awit ko mula sa aking puso para sa iyo. Walang kapantay pag-ibig mo, O Diyos, sa'yo inaalay ang awit ko. Kahit na ang gabi ay kay dilim, tunay ngang lagi kang nakatingin. Biyaya mo sa puso ko'y umaaliw, takot ay pinapawi sa aking damdamin. Liwanag mo'y nagsisilbi kong ilaw, kalinga mo'y lakas sa aking bawat paghakbang. Ang pag-ibig mo'y di kayang tumbasan, pupurihin ka magpakailan paman. Dinggin mo ang awit ko mula sa aking puso para sa iyo. Walang kapantay pag-ibig mo, O Diyos, sa'yo inaalay ang awit ko.
Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kinagagalak naming pasalamatan kayo. Napakaganda ng pangako niyong ito, na nais ninyo na kami ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, makapasok sa langit na inyong inihanda. Sana'y walang sino man sa amin ang mawaglit, kundi matutuhan namin sa mga pagkakataong ito sa magitan ng banal na Espiritu ang pagsisisi ng aming mga kasalanan, at yung mga kapatid namin at kaibigan na hindi pa kapananampalataya, hindi pa nahihikayat sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, sana'y patuloy na gumawa ang banal na Espiritu sa kanila at kanilang tanggapin ang panawagan sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabautismo. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon, na nag-aral ng inyong mga salita, matanim ito ng malalim sa aming puso't isipan upang aming magiging kalasag sa aming paglalakbay bilang Kristiyano. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga, ipatawad ang aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Sana po wag kayong bibitiw, mayroon pa po tayong magagandang mga serye na pag-uusapan. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.